Ano ang gagawin mo kung ikaw ay muling mabuhay sa ibang mundo na mayroong mga kapangyarihan? Magagawa mo bang maabot ang tuktok ng kapangyarihan bilang beast tamer? O ikaw ay may iwan habang ang iba ay sumusulong? Yan ang kwento ng ating bida na si Bai Shawan na talagang nakakasabik na subaybayan dahil siya ay may lihim na kakayahan na e-evolve ang anumang hayop sa pagiging legendary na kayang lampasan ang SSS rank. Sa pagpapatuloy ng kwento, bigla na lamang nagkaroon ng isang malakas na pagsabog sa likuran ng ating bida. Napansin rin ito ng ibang mga tao, habang ang Red Fire Dog naman ay tila natatakot, dahil hindi ito isang ordinaryong pagsabog lamang. Nagulat naman si Shawan at nasabing posibleng phoenix ito, habang ang kanyang lolo na si Bai Jungchung ay nagtataka kung ang tunog ba na ito ay galing sa isang apoy na may hugis phoenix, ngunit nasabi niyang posible ito, at isang tao mula sa pamilyang Feng na may antas na talento, at dahil dito, ang henerasyon ng pamilyang Feng ay magiging napakahusay. Nang marinig yun ni Shawan ay hindi siya natuwa dahil sa plano niya sanang ipakita ang kanyang lakas kay Feng Chenyu para makita ang reaksyon nito. Ngunit pareho pala silang nasa antas lamang. Matapos iyon ay nagpaalam na siya sa kanyang lolo, dahil wala na siyang gagawin dito. Tinawag naman ni Bai Jungchung ang nagngangalang Angelica at Pieni, sinabi niya na dahil sa nagising ni Shawan ang antas na talento, ay magkakaroon ng mga tao na magtatangkang saktan siya, kaya dapat raw na palagi siyang may kasama at hindi na dapat mag-isa. Nagpakilala naman ang dalawang babae kay Shawan, ang una ay si Angelica, isang Golden Beast Master, at ang pangalawa ay si Pieni, isang Golden Level Beast Master din. Naisip ni Shawan na mukhang naayos na ng kanyang lolo ang lahat ng bagay. Inabot naman ng kanyang lolo ang isang susi sa isang treasure trove, at sinabi nito na kapag balik niya, ay gamitin raw ni Shawan ang mga bagay sa loob ng treasure trove para magtayo ng isang Royal Beast Space. Nagpasalamat naman si Shawan sa kanyang lolo, ang treasure trove ay naglalaman ng kapangyarihan ng kristal na pader, na kapaki-pakinabang para sa paglago ng Imperial Beast Space. Karaniwan, ginagamit lamang ng Beastmaster ang espiritual na kristal kapag sumusulong, upang mapataas ang antas ng Beastmaster Space. At kailangan ng hindi bababa sa 1,000,000 Kyushu coins para sa isang ordinaryong espiritual na kristal. Kahit na ganoon, ito ay walang katumbas na halaga. Makalipas ang ilang sandali, nakarating na si Shawan sa Long kasama si Angelica at Pieni. Inutusan niya ito na manatili dito at huwag siyang guluhin. Tumango naman ang dalawa at sumang-ayon. Matapos ang mga iyon, nagsimula ng buksan ni Shawan ang pinto ng treasure trove gamit ang susi na binigay sa kanya ng kanyang lolo. At sa kanyang pagbukas ay naging matagumpay sa naman siya nang makonfirm ang susi, at ang kanyang bloodline. Sa pagpasok niya sa treasure trove ay nasabi niya na ang daan-daang taon ng mga naipon ng pamilya Bai ay nakaimbak dito. At tanging ang mga miyembro ng pamilya ang maaaring makapasok sa lugar na ito, naglalaman ito ng mga bihirang kayamanan na walang katumbas sa labas ng mundo. Halimbawa ang puso ng Phantom Spider, na lumitaw sa isang auction 5 taon na ang nakalipas, ay nagdulot ng pagdanak ng dugo sa pagitan ng iba't ibang pamilya. Ang puso ng Phantom Spider ay naibenta sa halagang 150 milyon. Makalipas ang ilang sandali, nahanap na ni Shawan ang kanyang kailangan na kristal upang bumuo ng Royal Beast Space. At pagbukas niya ng kahon, nasabi niya na ang kahon na ito ay tinatayang nagkakahalaga ng 300 dolyar, kung ko-convert sa Kyushu coins, ito ay 300 milyon. At mayroon pang higit sa 100 kahon na katulad nito dito. Matapos niyang sabihin ang mga iyon ay nagsimula niya ng buksan ng isa-isa ang mga kahon na naglalaman ng mga kristal. Nasabi niya na ang kapangyarihan ng Imperial Space ay malapit na nauugnay sa talento ng may-ari nito. Ang isang Beastmaster na may F-level na talento ay nangangailangan ng isang espiritual na kristal upang makagawa ng isang Beast Space. At ang isang antas S ay nangangailangan ng humigit kumulang 30 kristal. Dahil siya ay isang mythical talent, sa tingin niya ay kakailanganin niya ng 2 o 300, at yun raw ay sapat na. Matapos niyang sabihin ang mga iyon ay ginamit niya ang kanyang Eye of Apocalypse habang nagliliwanag ang kanyang mga mata, at sa kanyang ginawa ay lumabas ang system at sinabi na ang presyo ng paggawa ng isang karaniwang mythical beast space ay 33 spiritual crystal, ang pagpapahusay nito ay 666 na spiritual crystal, at ang perpektong mythical beast space ay 999 na spiritual crystal. Nang malaman yun ni Shawan ay nabigla siya at naisip na hanggat raw may pag-aalinlangan sa kanyang puso, ang paghahayag ng Eye of Apocalypse ay gagabay sa kanya.
Ang kakayahang ito ay mas labis kaysa sa isang ensiklopedya. Ang maalamat na talento ng Eye of Apocalypse ay maaaring may higit pang mga nakatagong pag-andar na naghihintay na matuklasan ng dahan-dahan. Kaya naisip niya na sa ngayon ay simulan na ang pagtatayo ng kanyang Imperial Space. At ang presyo ng paggawa ng isang Mythology Imperial Beast Space ay 999 na spiritual crystal, at pinili niya ang perpektong mitolohiya para sa kanyang Imperial Beast Space. Lumipat naman ang eksena sa ama ni Shawan, sinabi nito na simula raw nang kumalat ang balita tungkol sa paggising ng antas-es na talento ni Shawan, ang mga tao ay pinag-uusapan ang tungkol sa talento nito, at ang mga mahahalagang tao ay naghahanap sa kanya para makipag-ugnayan sa kanya sa lalong madaling panahon. Nagsalita naman ang ina ni Shawan, sinabi nito na kahapon raw ay tinatanong din ni Mr. Feng kung mayroon ng kasintahan si Shawan, dagdag pa ng ina ni Shawan na big boy na raw talaga ito. Nasabi naman ng ama ni Shawan na isang linggo na raw na nasa loob ng treasure trove ito, at nagtanong siya sa kanyang ama kung ayos lang ba ito. Sumagot naman ito na wag itong mag-alala dahil ang talento ni Shawan ay nasa antas-es at ito ay bihira. Kaya natural lang raw na mas maraming enerhiya at oras ang kailangan niya upang bumuo ng isang Imperial Space kaysa sa iba. May kakaibang naramdaman naman si Bai Jungchung at tila naramdaman niya ang paghinga ni Shawan, kaya siya ay napatayo at nasabi na tapos na raw ni Shawan ang paggawa ng Imperial Space, na siyang ikinabigla ng ama at ina nito. Balik naman ang eksena kay Shawan na sinisimula na ang paggawa ng kanyang unti-unting pagbuo ng Imperial Space na tila ba ay gumagawa siya ng mundo. At makalipas lamang ang ilang sandali, ay nagulat siyang napatanong kung ito ba ang kanyang royal space, nang makumpirma yun, ay napatalon siya sa tuwa. Ang sinasabi ay, ang paglalarawan sa aklat ay nagsasabi na sa unang pagkakataon na itinayo ang royal space, ito ay tungkol sa pagpapalabas ng puting espasyo. At ang kanyang imperial space raw ay maaaring magkasya ng hindi bababa sa 1,000 puting bagay, at may mga bundok at ilog. Ipakita naman ang impormasyon patungkol sa kanyang Imperial Space, at ito ay Mythical Beast Space na may perpektong antas, at ang mga epekto nito ay maaari nitong paikliin ang oras ng paglaki ng isang tao, maaari nitong alisin ang mga negatibong epekto ng ilang mahika, maaari nitong i-impress ang mabuting talento ng isang tao. Nang malaman niya ang tungkol sa mga epekto nito ay nagulat siya at naisip na sa pangkalahatan, walang epekto sa paligid sa Imperial Space, at sa mga espesyal na kaso lamang maaaring maganap ang epekto sa paligid, at ang kanyang royal space ay hindi lamang may 3 epekto, ngunit ang bawat epekto ay maihahambing din sa pag-iral ng langit. At mayroong isang panuntunan sa orc na mas malaki ang potensyal, mas mahaba ang ikot ng paglaki, maraming mga master ng hayop ang naubos bago pa man maipakita ng mga espiritual na hayop ang kanilang tunay na lakas, ngunit sa kanyang imperial space, ang mga espiritual na hayop na may malaking potensyal ay mabilis na lumalaki. At ang kontre ng mga negatibong epekto, at kung sa labanan, ang mga alagang hayop ay kinokontrol, nilalason, nagkakaroon ng frostbite, at nasusunog, nawawalan sila ng lakas sa pakikipaglaban. Ngunit hanggat inilalagay niya ang hayop sa kanyang imperial space at papakawalan ulit ito, ang kalusugan nito ay maaaring maibalik sa normal, at magbigay ng inspirasyon sa nakatagong talento, at ang ikatlong epekto ay mas nakapipinsala, at ang talento ng espiritual na hayop ay naayos na mula ng ipanganak ito, at tanging ang pinakamahusay na mga alamat na kayamanan lamang ang makakapagpalakas o makapagbabago sa talento ng espiritual na hayop. At ang kanyang imperial space ay maaaring direktang pasiglahin ang mga nakatagong talento, at walang limitasyon sa bilang ng mga pagkakataon. At ang perpektong antas ng mythical imperial space na nagkakahalaga ng 999 na espiritual na kristal upang maitayo ay hindi siya binaygo. Dagdag niya pa mas mahal pa sa 1 bilyong yuan ang paggawa ng imperial beast space, na tiyak na hindi kayang bayaran ng mga ordinaryong pamilya. At buti na lang raw ay may pera siya, sa kanyang paglabas sa treasure trove, sinalubong siya ng kanyang buong pamilya habang tinatanong kung ayos lang ba siya. Sinabi naman ng kanyang ina na mukhang pamayat raw si Shawan dahil sa hindi ito nakakain o nakakainom sa 1 linggo. Matapos ang mga iyon, nakauwi na sila, at sa kanilang pag-uwi agad na kumain si Shawan ng marami, habang sarap na sarap sa mga pagkain dahil sa 1 linggong hindi niya pagkain, ay inabot ng kanyang ina ang paborito niyang nilagang baboy, at sinabihan na kumain ng marami. Tinawag naman ni Shawan ang kanyang lolo, na ipinagtaka nito. Sinabi ni Shawan sa kanyang lolo na nagtayo siya ng imperial space,
at 999 na bato ang nagamit niya. Nang marinig iyon ng lahat ay nabigla ang mga ito dahil sa ang dami ng mga nagamit na espiritual na kristal ni Shawan sa paggawa ng Imperial Space nito. Dahil sa nalaman ng kanyang ama ay napaupo na lang siya habang nanghihina, dahil sa walang pakundangan ng kanyang anak na si Shawan. Nasabi ng kanyang lolo na buti na lang raw ay mayaman ang kanilang pamilya, dahil hindi kaya ng iba na bayaran ng antas na talento, at hindi niya raw inaasahan magiging napakamahal nito. Sinabi pa ng kanyang lolo na ang red-eyed goldfish ay nagitlog na ilang panahon na ang nakalipas. Kaya kung gusto raw ni Shawan ay maaari siyang sumama at tignan ito, maaari niya rin raw kontratahin para maging isang hayop. Nang marinig yun ni Shawan, nagtanong siya kung ang ibig raw ba niyang sabihin ang alaga niyang diamond-level pet beast na may pulang mata, yung gintong isda. Bigla namang may kakaibang naramdaman si Shawan, at nasabi niyang parang masusuka raw siya dahil sa sobrang dami niyang kinain. Matapos ang mga pangyayari yun ay nagtungo na sila sa imbakan ng itlog ng espiritual na hayop. Sa kanilang pagpasok ay namangha si Shawan sa mga nakikita niya, dahil nakita niya ang isang ginto na isda at ito ay isang water system. Ang talento nito ay imbakan ng tubig, at ang kakayahan naman ay ang agos ng tubig. Ang pamilya Bai ay isang pamilya ng mga hayop sa tubig. Mayroon itong natatanging paraan ng pag-aalaga at isang matatag na pinagkukunan ng mga hayop sa tubig. Mayroon ding mga mapagkukunan ng paglaki na kailangan ng mga hayop sa tubig. Kaya, ang unang mga hayop ng mga anak ng pamilya Bai ay pawang mga espiritual na hayop sa tubig, para maitatag ang kanilang sarili sa ranggo ng Imperial Beast Division sa maikling panahon. Ito ay isang imbakan para sa mga kasapi ng pamilya at ministro. Ang mga itlog dito ay mga pilat na gintag na isda, at ang mga magaganda ay maaaring lumaki hanggang sa antas ng ginto. Ngunit hindi ito sapat para sa kanya, dahil ang gusto niyang alaga ang hayop ay dapat maging pinakamagaling at ang may pinakamaraming talento. Bigla namang pumalakpak ang kanyang lolo, kasabay noon ay bigla na lumabas ang red-eye goldfish. Pinakita ang impormasyon ng red-eye goldfish. Sa competition nito ay top-notch diamond, ang talento ay water break, nasa antas S. Ang qualifications ay top-grade diamond, at ang skill ay water burst, water arrow, water waves. Nagtaka naman si Shawan kung ano raw kaya ang nangyari sa alagang hayop para magmukhang luma na ang pinagmulan nito. Tinawag naman ni Bai Jungchung ang red-eye goldfish at ito pala ay may pangalan na Lau. Sinabi niya kay Lau ang nagawa ni Shawan na matagumpay na magising ang isang antas na talento ng beast control, kaya sana raw ay mailabas na niya ang anak niya. Nagsimula namang ilabas ng red-eye goldfish ang mga anak nito. Habang inisip ni Shawan na hahanapin niya ang pagkakataon para makita kung magagamit niya ang Eye of Apocalypse para ayusin ang pinagmulan ng red-eye goldfish. Nakita naman ni Shawan ang inilabas na itlog ng red-eye goldfish. Ang lahi niyo ay white-scaled fish. Ang talento water burst, ang qualifications primary diamond, kakayahan, water burst, water gun impact, foam layer. Sinabi ng kanyang lolo na tignan raw ni Shawan kung alin ang mas bagay sa kanya. Bigla namang may isang itlog na napansin si Shawan na kumuha ng kanyang atensyon. Dahil nalaman niya rin na ito ay ipinanganak na may dalawang talento, may mataas na kwalifikasyon, at mataas na pagkonsumo ng enerhiya dahil sa malnutrisyon, nasa mapanganib na sitwasyon nito. Ngunit namangha siya dahil ito ay may pinakamataas na amethyst at ipinanganak na may dalawang talento, kaya sino raw ba ang maniniwala dito? At sa mga inapo ng red-eye goldfish na may naligaw na ganitong umiiral, dahil sa mga nalaman na yun ay sinabi niya sa kanyang lolo na gusto niya ang itlog na yun. Nang marinig yun ng lolo niya ay sinabi sa kanya nito na ang katawan nito ay tuyo, ang ningning nito ay mapurol, at ang sigla nito ay mahina. Sa unang tingin, ito ay may kapansanan sa kapanganakan, at maaaring mahirap para dito na mapisa. Humingi naman ng pasensya si Bai Jungchung kay Lau dahil para ito sa kinabukasan ni Shawan. Sinabi ni Shawan na may kutob siya na ito ang perpektong kapartner para sa kanya. At naisip niya na natatakot siya na sa buong mundo, walang espiritu ng hayop na uri ng tubig na may mas magandang kakayahan kaysa dito. Nang marinig ng kanyang lolo ang sinabi niya na kung ganoon raw, hindi niya na siya pipigilan. Ngunit kailangan niya muna raw na hingin ng pahintulot sa red-eye goldfish. Ngunit nabigla sila nang inilabas ng red-eye goldfish ang itlog na gusto ni Shawan, at ito ay pumapayag na ibigay niya. Habang si Shawan ay nagtanong kung para sa kanya ba ito, sinabi ng kanyang lolo kung alam raw ba ni Shawan,
na ang pangunahing kaliskis ng red-eye goldfish ay maaaring mapahusay ang pinagmulan ng mga espiritu ng hayop na uri ng tubig, at ang paglalagay nito sa mga espiritu ng hayop na uri ng tubig ay maaaring mapahusay ang epekto ng mga kasanayan sa uri ng tubig ng 10%. Dagdag pa nito, ito raw ang kanyang pasasalamat para kay Shawan, napili niya ang itlog na ito ng espiritu ng hayop na may kapansanan sa kapanganakan, at ang pagkakataong mabuhay nito ay lubos na nadagdagan. Ipinangako ni Shawan sa red-eye goldfish na tinitiyak niya raw na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya para alagaan ito. At sa kanyang isip na pangako niya yan sa ina nito. Matapos ang mga yun, nagbago na ang eksena, at si Shawan ay handa na ilagay ang itlog ng espiritu ng hayop na may puting kaliskis at ang pangunahing kaliskis ng red-eye goldfish na may pattern ng magkasama sa isang aquarium. Hindi nagtagal kanya na itong nailagay. Pagkatapos ay idinagdag niya ang nutrient solution na ginawa mula sa mga gamot na may mataas na kalidad tulad ng mga bulaklak na nakabalot sa puso, mga ugat ng fibrous dragon, binhi ng snow lotus, hamog ng kaliskis na damo, dahon ng lila na orchideas na damo, prutas ng buhangin, prutas ng dugo, damo ng kristal na usok, at iba pa. Dahil sa kanyang ginawa ay nagkaroon na ng reaksyon ng itlog, at ito ay nagsimulang maglabas ng dilaw na aura, at makalipas lamang ang ilang sandali ay nag-iba ang hugis ng itlog, at ang dilaw na bato sa itlog kanina ay nawala at tila naging iisa ng itlog. Dahil sa mga nangyari ay natuwa si Shawan habang tinitingnan ang itlog ng white-scaled fish, ginamit niya ang pamamaraan ng Eye of Apocalypse upang ihanda ang itlog para sa isang kontrata, at ito raw ay magiging kaibigan niya, at ngayon raw ay maaari na siyang magtiwala sa paggawa ng isang kontrata kasama ang white-scaled fish. Matapos ang mga yun tila napunta siya sa isang madilim na kalawakan para simulan ang kontrata sa itlog ng white-scaled fish gamit ang kanyang asul na apoy. Makalipas lamang ang ilang sandali ay gumawa siya ng isang magic circle, habang sinisimula na makipagkontrata sa itlog. Matapos ang mga yun, bigla na lamang na nagkaroon ng bitak sa itlog. Kasabay noon ay lumabas ang white-scaled fish na may masayang ekspresyon. Makalipas ang isang buwan, nag-iba ang eksena sa isang maliit na arena habang nakikipaglaban ang white-scaled fish sa isang espiritual na hayop, habang ito ay nagsasabayan ng kanilang atake. Matapos iyon, gumawa ng isang pag-atake ng agos ng tubig ang white-scaled fish na tumama sa espiritual na hayop, matapos iyon ay inatake niya pa ito ng kanyang asul na buntot, at sinundan pa ng isang pag-atake sa pamamagitan ng pagtalon sa lupa at pagkagat sa espiritual na hayop. Pagkatapos makipagkontrata ni Shawan sa white-scaled fish, inilagay niya ito sa espasyo na para sa pagpapalaki ng mga espiritual na hayop. At ang white-scaled fish ay agad na nag-trigger ng epekto ng espasyo ng mga espiritual na hayop at nagising ng isang bagong talento. Mayroon itong antas S na yin power, kasama ang purple skill na dark water corrosion. Ang mga kwalifikasyon ay na-upgrade din mula sa golden purple hanggang sa mid-level king, namangha naman ang mga tao sa white-scaled fish na alagang hayop ng kanilang batang Panginoon dahil sa ito ay napakagaling, dahil nagawa nitong talunin ang isang ikalimang antas na espiritual na hayop kaagad pagkatapos nitong ipanganak. Kaya ang kanyang kinabukasan ay magiging mahusay na may walang limitasyong kakayahan. Naisip ni Shawan na yun ay dahil ang mga white-scaled fish ay espesyal. Ngunit ang mga espiritual na hayop na uri ng tubig ay hindi maaaring maging kalaban ng isa't isa. Kung hindi siya nakalaban ng mga espiritual na hayop na mataas ang antas, natatakot siya na hindi magagawang lumaki ng hayop mula sa neutral realm hanggang sa black iron realm. Ang mundo ng mga espiritu ay nahahati sa neutral, itim na bakal, tanso, pilak, ginto, diamante, hari, ametista, hari, epikong tula, alamat, at mga Diyos. Ang neutral na kaharian ay ang kaharian ng mga hindi pa ganap na espiritu, na nahahati sa siyam na antas. Kapag ang espiritu ay lumaki na, magiging itim na bakal ito. At pagkatapos lamang nito ay maaari itong magpatuloy sa direksyon ng ebolusyon. Kaya kailangan niyang lumabas upang mag-training. Tinawag naman ni Shawan si Peony at Angelica, sinabi niya sa mga ito na maghanda sila dahil magtutungo sila sa Candlelight City. Mayroong 7 pangunahing lungsod sa mundong ito. Sa ilalim ng bawat pangunahing lungsod, mayroong 7 maliliit na lungsod at mga sublungsod na nakapalibot sa pangunahing lungsod. Ito ang Candlelight City na pupuntahan niya, isa sa 7 maliliit na bayan na nakakabit sa Balan City. May bulkan doon, at mayroong isang uri ng apoy na gagamba na tinatawag na candle spider.
Ang ganitong uri ng espiritual na hayop ay karaniwang hindi nasa itaas na kaharian, ngunit ang kakayahan nito ay maganda. Iyon ang dahilan kung bakit angkop ito para sanayin ang mga puting isda na may kaliskis upang palakihin sila sa Black Iron Realm. Matapos ang mga yun ay nagpunta muna sila sa White-Scaled Fish Adventure, ngunit bago pa sila pumunta sa train station, tinawag siya ni Feng Chenyu ng pagkalakas-lakas. Dahil sa paano raw nagawa ni Shawan na hindi siya puntahan para makita. Sumagot lang naman si Shawan na pareho silang nagising na may antas na talento, kaya tapos na ang kanilang pastahan. At wala nang dapat pag-usapan, sumang-ayon naman doon si Feng Chenyu, ngunit bakit raw naaalis siya sa Awakening Hall nang hindi nagpapalam? Dagdag niya pa kung hindi raw ba siya karapat-dapat para seryosohin niya. At alam niya rin raw ba na hinahanap niya siya simula pa noong seremonya ng paggising. At pagkatapos ay nagpunta rin siya sa mansyon ng City Lord, ngunit iniwasan niya siya. Hindi naman pinapansin ni Shawan si Feng Chenyu, habang sinasabi sa kanya nito na isa raw siyang talunan, dahil sa sinira niya ang pangako niya, at tinawag pa nga siya nitong manloloko. Kaya nagtaka si Shawan at naisip na kung ano raw ba ang pinagsasabi nito, palagi raw siyang nakakaramdam na ang mga salita nito ay malamang na magdudulot ng hindi pagkakaunawaan. Sinabi ni Feng Chenyu na huwag itong umalis, at nagtanong kung hindi niya ba siya naririnig. Dagdag pa nito na hindi niya siya papakawalan, ngunit ang kanyang plano ay pinigilan ni Penny sa pamamagitan ng pagpigil sa plano niya sanang paghawak kay Shawan. Sinabihan siya ni Penny na pakigalangin nito ang sarili niya. Naisip naman ni Feng Chenyu na isa itong Golden Beast Master, pinatigil naman ni Shawan si Feng Chenyu. Ngunit si Feng Chenyu na matigas ang ulo, ay nakipagpustahan ulit kay Shawan. Sinabi nito na maglaban raw sila gamit ang kanilang mga espiritual na hayop pagkatapos magsimula ang klase. Sumang-ayon naman dito si Shawan at sinabi na kahit ano raw ang gusto nito. Ngunit naisip ni Shawan na ang sama raw talaga ng ugali nito, kaya gusto niya raw itong talunin. Matapos ang mga yon ay naghihintay na si Shawan sa istasyon ng tren. Sinabi naman ng konduktor sa mga pasahero na paparating na ang Thousand Blade Centipede Train sa istasyon, at ang Centipede Train ay patungo sa Candlelight City. Ang mga pasahero patungo sa Candlelight City ay pinapayuhan na maglakad sa puting linya ng kaligtasan sa plataporma at pumila ayon sa numero ng karwahe. Sa pagitan ng pangunahing lungsod at ng pantulong na bayan, mayroong isang mapanganib na parang puno ng mga hayop na may espiritu. Maliban sa pangkat ng mga hayop na may espiritu na lumalabas upang mangasaw, may ilang tao lamang na naglalakad ng mag-isa upang mangasaw doon. Ngunit palagi namang may pangangailangan na maglakbay sa pagitan ng mga lungsod, at ang espesyal na sasakyang ito ay nilikha upang maglakbay sa kagubatan. Ito ay nabago mula sa isang hayop na may espiritu. Ang Thousand Blade Centipede Train ay may katawan na matigas na parang bakal, may napakataas na depensa. May haba itong 100 metro, at ang bawat kasukasuan nito ay maaaring maging karwahe. At kailangan nila ng maraming lakas para maging ligtas ito. May iba't ibang karwahe na may iba't ibang antas ng kaligtasan. Mas mataas ang antas, mas ligtas ito, kaya naman, mas mahal ang mga tiket. At syempre, bilang isang mayamang tao, dapat niyang piliin ang pinakamahusay at pinakamaunlad na karwahe, kahit pa na kailangan niyang aibok ang buong karwahe. Pero magiging madali lang ito, kaya hindi niya na kailangan ng isang buong silid para sa kanyang sarili. Matapos bumili ng pangalawang klase ng tiket, humingi sa kanya ng pasensya ang konduktor na babae at sinabihan siya na bumalik dahil ito ang unang klase ng karwahe, na ikinabigla ni Shawan. Matapos bumili ng tiket, umupo na siya sa kanyang napiling upuan, habang iniisip na kapag nagsasanay ka sa labas, kailangan mong mamuhay na parang isang ordinaryong tao, makipag-ugnayan sa panlabas na mundo, at mas maganda, mas mabuting maloko. Ang pagiging lokohin ay makakapagbigay sa iyo ng mas maraming karanasan. Naisip niya naman bigla kung saan ba nanggaling ang mga patakaran ng kanyang lolo, dahil sa hindi man lang pinayagan ng kanyang lolo na sumama sina Angelica at Penny, dagdag niya pa ipinanganak siyang muli, at halos 40 taong gulang na siya nang mamatay, kaya walang sino man ang maniniwala sa kanya. Habang nakaupo sa gilid, tila siya ay naiinis dahil ang isang pasahero ay parang maingat sa kanyang pandinig. Napalingon naman siya sa likod niya nang marinig ang iba't ingay na nagmumula sa iba't ibang mga pasahero tila ay maingay sa kanyang pandinig. Napansin pa ni Shawan ang isang lalaki na mukhang estudyante ng Mining Rock Beasts Academy sa Guangyan City, isang lungsod na kaakibat ng Balan. Naisip niya din kahit isang taon na itong nag-aaral,
Hindi pa rin naabot ng kanyang spirit beast ang antas ng Black Iron, kaya ang kwalifikasyon raw nito ay napakababa, dahil sa nakita niya na ito ay karaniwang alagang hayop, at may lamang karaniwang talento, at karaniwang espiritual na hayop, at nagyabang sa kanyang isipan na kaya malayo pa ang lalakbayin nito mula sa isang taong katulad niya na may sariling gintong daliri.